إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, ang lahat ng pagpupuri at pasasalamat ay nangungulamak kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pinupuri natin ang Allah subhanahu wa ta'ala at kay Allah subhanahu wa ta'ala tayo ay umaasa at humihingi ng tulong. Tayo ay magpapupog kay Allah mula sa kasamaan ng ating mga sarili at sa kasamaang dulot ng ating mga gawa. Katotohanan na sino mang patnubayan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa matuwid na landas sa pananampalatayang Islam ay walang sino man ang maaaring makapagligaw sa Kanya. At sino mang hayaan ni Allah subhanahu wa ta'ala na maligaw sa pagkatayo ng patnubay ay walang sino man ang maaaring makapaggabay sa Kanya. Tayo ay sumasaksi na walang ibang Diyos na marapat dapat sambahin liban lamang ang Allah subhanahu wa ta'ala. Siya lamang at wala siyang katambal. At tayo ay sumasaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay alipin at humigsugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nawa ang pagpapala at kapayapaan ng pagpugay ni Allah ay mapasa ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang mga pamilya, sa kanyang mga sahaba, at sa lahat ng mga Muslim na tumahak sa matuwid na landas hanggang sa huling araw. Mga kapwa-walipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pinapayuhan ko muna ang aking sarili at gayon din kayo na matakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa maluwalhating Quran, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kung kayo mga sumasampalataya, kung kayo mga nagsasabing Muslim, katakutan ninyo ang Allah subhanahu wa ta'ala ng tunay at tamang pagkatakot. At huwag ninyong hayaan na kayo ay bawian ng buhay, iban na kayo ay mga tunay at matatapat na Muslim, sumusunod, sumusuko at tumatalimang kay Allah subhanahu wa ta'ala. At sinabi pa ng Allah, Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Sinabi ng Allah sa Quran, usang katauhan, Musliman o hindi Muslim, lahat ng tao, sabi ng Allah, katakutan ninyo ang inyong Panginoon na si Allah, na siyang lumikha sa inyo mula sa unang tao, ang ating ama na si Adam a.s. At mula sa tadyang ng ating ama na si Adam ay lumikha ang kanyang asawa, ang ating ina na si Eva a.s. At mula sa kanila ay lumabas ang maraming mga kalalakihan at maraming mga kababaihan. Matakot kayo kay Allah na kung saan sa pamamagitan niya ay naghihingi ninyo ng pantay ang inyong mga karapatan. Matakot kayo kay Allah at huwag niyong putulin ang mabuting pakikipag-ugnayan sa inyong mga kamag-anakan. Tunay na Allah subhanahu wa ta'ala ay lagi nang nakamasid sa atin, nakababatid sa lahat ng ating mga ginagawa. Mga kapwa-walipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, katakutan natin ang Allah sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga ipinagutos. Katakutan natin ang Allah sa pamamagitan ng paglayo sa kanyang mga ipinagbawal. Katakutan natin ang Allah sa pamamagitan ng pagsunod sa sunnah, pamamaraan, tradisyon, katuruan ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At matakot tayo kay Allah sa pamamagitan ng paglayo sa anumang gawain bid'ah o mga inimbentong pagsamba na walang basihan sa Quran at sa sunnah ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa khutbah na
insyaallah ay ipapaalala natin at tatalakayin insyaallah ang hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam patungkol sa mga katanungan sa mga tao sa darating na araw ng paghuhukom. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, binanggit ang mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith na kabilang sa mga kaganapan o tagpo sa araw ng paghuhukom ay ang pag-ihip ng trompeta, pag-ihip ni Anghel Israfil, na sa unang pag-ihip nito ang lahat ng makaririnig ay mamamatay. At pagkaraan sa pangalawang pag-ihip naman, sinabi na Allah subhanahu wa ta'ala, ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ. At ihipon itong muli sa pangalawang beses at sila'y tatayo at maghihintay. Sa pangalawang pag-ihip ng trompeta sa araw na iyon, ang lahat ng mga taong nangamatay nasa kanilang libingan ay babangon ang lahat ng mga tao. Ang mga tao ito ay babangon pagkaraan ng pangalawang pag-ihip. At sila ay tatayo at maghihintay ng paghatol sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga tao sa araw na yun, nabanggit sa hadith, tatayo, mabangon mula sa libingan, hubad, walang saklot, walang dala. Gaya na sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, yung tinanong siya ni Aisha patungkol sa kaganapan na yun. Ang sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ang bawat isa ay magiging abala sa sarili, sa kanyang sarili, kaya hindi na sila titingin sa iba. Walang pagdanasa sa araw na yun, kahit makita ng mga tao, mga kababaihan na walang saklot, hindi nila maiisip ang kanilang pagdanasa dahil sa tinding at nakakakilabot na kaganapan sa mga araw na yun. At sila ay nalipunin sa isang malawak na kapatagan at ang araw ay napakalapit hanggang ang bawat tao ay pagpawisan ayon sa kanilang mga gawa, sa kanilang mga kasalanan, at nilalapit sila sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang paglapit sa Allah at pagtatanong sa kanila ay kabilang sa mga kaganapan sa araw na yun. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay magtatanong sa bawat tao sa araw na yun. فَوَرَبَّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa maluhating Quran, at sumpahang sa iyong Panginoon na si Allah, tunay na sila ay tatanungin lahat tungkol sa kanilang mga ginawa. Ang bawat isa sa atin sa araw na yun ay tatanungin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga ginawa dito sa ibabaw ng lupa. At nabanggit na hindi magagawang ihambang o igalaw ng isang anak ni Adan sa araw na yun ang kanyang mga paa hanggang masagot niya ang limang katanungan sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya pakinggan natin itong mga alipin ng Allah at pagpunihan natin ang mga katanungan na ito at isipin natin mga alipin ng Allah na darating ang araw tayo ay tatanungin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa limang nakakatakot at napakahalagang katanungan na ito. Kabilang sa mga limang katanungan na ito mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, mahalagang katanungan na itatanong sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa araw na yun ay ang sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadam ibn Adam yawm al-qiyamati min 'indi rabbih hatta yus'al 'an khams. Hindi magagawang ihambang o igalaw ang paa ng anak ni Adam sa araw ng paghuhukom maliban na siya'y tanungin at maliban na kanyang masagot ang limang katanungan na ito sa kanya ng Allah subhanahu
fima afna. Pangalawa, wa an shababihi fima abla. Pangatlo, wa malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqah. Wa ma'ada amila fima alima. Hindi gagalaw, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ang mga anak ni Adan sa araw ng paghukom sa harapan ng kanyang Panginoon hanggang na siya'y matanong sa 5 katanungan at kanyang masagot ng 5 mahalagang katanungan na ito. Unang-una na rito mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala ala amrihi fima afna. Tungkol sa kanyang buhay, kung saan niya ito ginamit para na ginagul ang kanyang buhay, ang kanyang pamamalagi ito sa ibabaw ng lupa. Sa pagsunod pa kay Allah o sa pagsunod sa ano lamang ang gusto niyang gawin sa kanyang buhay. Pagsunod sa Islam o pagsunod sa sariling pagnanasa. Tatanungin ko ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman sabi ni Hasan al-Basri rahimahullah, ya bani Adam, innama anta ayyam, kullama dhahaba yawmun dhahaba ba'du. Sinabi ni Hasan al-Basri rahimahullah, o anak ni Adan, ikaw ay binubuo lamang ng mga araw. Kapag lumipas ng isang araw sa iyong buhay, ay lumipas din ang bahagi mo dito sa ibabaw ng mundo ito. At yun ang kalokohanan ng mga kapatid sa Islam, na sa tuwing lumilipas sa oras, araw ng ating pamamalagi dito sa mundong ito, ay nababawasan ang ating pananatili sa mundong ito. Tayo ay napamalapit o lumalapit sa ating libingan. Hindi ito umuurong mga alipin ng Allah. Tayo ay umaabante, tayo ay umuusad patungo sa kamatayan sa bawat segundo, minuto, oras, araw na lumilipas sa atin. Kapag lumipas sa atin isang araw, ay lumipas sa ilang bahagi natin sa ibabaw ng mundo ito. Sabi ni Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, sabi niya, innal layla wan nahar, sabi niya, ya'malani fihi fa'mal fihima. Tunay, sabi niya, na ang mga gabi at ang mga araw ay gumagawa laban sa iyo. Kaya ikaw din ay gumawa sa kanya. Ibig sabihin, gumawa o gamitin ang oras sa kabutihan. Dahil yung panahon na ito mga alipin ng Allah, sa araw ng pagtutom, maaaring naging pako sa atin ang ginugol natin o pamamalagi natin dito sa ibabaw ng mundo ito, o magiging laban sa atin ang ating pamamalagi dito sa ibabaw ng mundo ito. Kaya nga sa ating ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nakabilang sa pinakamainam na tao, sabi niya, na siya na humaba ang kanyang buhay at humaba rin ang kanyang pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dumami rin ang kanyang mga pagsamba kay Allah, ang kanyang mga kabutihang nagagawa sa pananatili niya dito sa ibabaw ng mundo ito. At kapila sa pinakamasamang tao, nilalang niya Allah, ay siya na humaba ang kanyang buhay at humaba rin ang kanyang pagsuway. Humaba rin ang kanyang kasamaan, paglapastanan sa mga batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Itatanong sa ating mga alipin ng Allah, paano kung tayo darating sa araw na yun at tayo mismo tatanungin ng Allah, ya fulan, saan mo ginugol ang buhay na ating ipinahiram sa iyo? Tandaan natin mga alipin ng Allah, ang buhay na meron tayo ngayon ay hindi po natin pagmamayari kung ang inaakala ng iba. Na kanilang sinasabi, buhay ko kahit anong gawin mo ako masusunod. Hindi mga alipin ng Allah. Sapagkat ang buhay na yan na meron tayo ngayon ay pansamantala lamang ipinapahiram sa atin ng Allah, at anumang oras ay maaari na itong bawiin at wala tayong kakayahan pigilan ito mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawang katanungan, wa an shababihi fima ablah. Tatanungin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala tungkol sa ating mga kabataan. Sa mga kabataan kung paano ginamit, ginugol, inaksaya ang kanilang oras. Kaya ito ay paalala sa mga kabataang Muslim na nakikinig sa khutbah na ito, na sa iyong kabataan kapatid, ang kabataan na yan na lumilipas sa iyo, darating ang araw ang tabinan yan sa itaban
Sabi niya, Madinatul fitan. Faqad salima fima ba'da. Sabi niya, ang kabataan, sabi niya, ay pinagmumulan ng mga napakaraming puso. Panahon ng napakaraming puso. Kaya kung ligtas ka dito, ikaw na kabataan, ay ligtas ka na rin sa darating. Subhanallah. Kung ligtas ka sa iyong kabataan, inabala mo yung panahon na yan, kabataan mo na yan sa pagsunod kay Allah, pag-aaral ng Islam, pagsasabuhay ng Islam, sa iyong pagtanda, meron kang baon. Maaaring ikaw ay magiging ligtas sa napakaraming puso na yan sapagkat ikaw ay meron kaalaman sa Islam. Subalit tandika natin ang mga kabataan na yun. Napakarami sa mga kabataan na yun, di na ba walang pagpapahalaga sa pagsasalisin ng kaalaman sa Islam? Nauubos ang kanilang oras sa panahon sa mga paglilibang, sa mga kaamang bagay. Sa paggamit ng gadget, sa paggamit ng social media, at minsan nasasaksan ito mismo ng mga magulang, subalit hindi sila gumagawa ng paraan upang mapigilan ito. At hinahayaan lamang nila na lumilipas na ang kabataan ng kanilang anak na wala man lang siya natutulungan sa Islam. Nanatiling abala siya sa mga gawain na yun na hindi makakatulong sa kanyang pagtanda. Mga lipin ng Allah, ang kabataan ay bilang sa itatanong niya, pero bilang mga magulang, kung paano nila pinalaki ang kanilang mga anak. At sinabi na ni Hasan al-Basri, ما علمت قوما أبدا من الشباب ما علمت أحدا أضيع من الشباب. Sabi niya, wala akong nakitang mas maraming nasira kundi sa mga kabataan. At wala akong nakitang mas maraming nag-aaksaya ng oras kundi ang mga kabataan. Mga kapatid sa Islam, ito ay kasabihan ng isa sa mga naunang scholar ng Islam na kung saan sinabi niya wala akong nakitang mas maraming, sabi niya, mas maraming nasira kundi ang mga kabataan. Ang mga kabataan na nagpabaya sa kanilang kabataan na yan. Mga kabataan na hindi ginamit ang kanilang oras, lakas, panahon na sila ay nasa kabataan pa sa pagsasagawa ng pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman sabi niya, wala akong nakita mas maraming naaksaya o nasira kundi ang mga kabataan nasa kalipaguni ng kalagayan. Kaya dito ay paalala sa mga kabataan, mga alipin ng Allah. Paalala sa mga kabataan, gayon din sa mga magulang na magtulungan upang magamit ang panahon na yan, ang pagiging kabataan, ang pagkabataan na yan, mag-aaral sa Islam. Magtagay ng disiplina ayon sa Islam. Sila'y matulungan upang sa ganun hindi sila lumaki na problema. Hindi sila lalaki para sa kanilang mga magulang. Hindi sila lalaking sabot sa lipunan kung ang kabataan na yan ay masamantala nila sa kabutihan. Pangatlo, na itatanong ng Allah subhanahu wa ta'ala, malihi min ayna iktasab. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, min ayna iktasab. Tungkol sa kanyang yaman, saan niya ito nakuha? Yung yaman na meron tayo, yung mga palustos na yan, na ibinibigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay itatanong sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ni Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, la yaksibu 'abdun malan haraman fayunfiqu minhu fayubarak lahu bihi wa la yatasaddaqu bihi fayuqbalu minhu. Sinabi ng Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, kabilang sa mga sahaba ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walang alipin, sabi niya, na umitang mula sa haram na yaman, pagkatapos ito ay kanyang ginugol, ay nakakaroon siya dito ng biyaya. Ano mang yaman, sabi niya, na ginugol o nagamit ng isang alipin, ng isang tao, kung ito ay nagmula sa haram, ay wala itong gantimpala. Walang gantimpala itong mga alipin ng Allah. At sinabi rin niya, at kung siya man ay magbigay ng sadaqa, ay hindi rin ito gantimpala at tatanggapin sa kanya. Subalit ang yaman na ginita at ginugol sa halal sa mabuting pamamaraan,
itong ganitong uri ng yaman ay tiyak na gagantimpalaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sabi ni Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, sabi niya, la yanbutu nahrun min suhfin illa kanat an-nar awla bih. Sabi niya, walang laman na tumubo mula sa haram kundi ang apoy ng impyerno ay nararapat dito. Subhanallah. Ano mang yaman na kinita mula sa haram, ipinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala, ipinagbili ng pagkain at pagkatapos kinain, habang lumalaki yung katawan na yan, sabi niya, kundi ang apoy ng impyerno ang nararapat dito. Subhanallah. Ganito ito nakakatawag ng mga alipin ng Allah. Kaya tinuturo sa atin na tayo ay mamuhay sa halal na pamamaraan. Yung ating yaman na hindi makaluan ng haram, hindi magmulasan ng ipinagbawal niya Allah, sapagkat tunay mga alipin ng Allah na sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kapitan sa mga malaking dahilan upang hindi tanggapin ang ating mga ibadah tulad ng ating salat, tulad ng ating mga dua, kahit tayo siya naglalakbay kapag siya ay lumaki sa haram. Ang kanyang damit ay mula sa haram, ang kanyang masuotan, ang kanyang inumin ay mula sa haram, ang kanyang pagkain ay nagmula sa haram, siya ay lumaki sa haram, kabilang sa dahilan na hindi tanggapin ng Allah ang kanyang mga panalangin. Kaya nakikita ko dito mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Apat ang alipin ng Allah na itatanong sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa fima anfaq, sa ating yaman kung paano natin ito ginugol. At panglima ang maalipin ng Allah, wa ma ta'amila fima 'alima, at kung ano sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang ginawa niya sa kanyang kaalaman. Hindi lang yung mga kaalaman maalipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo mismo, ano ang ginagawa natin upang madagdagan ang kaalaman natin sa ating pananampalataya? Ano yung ginagawa natin pagsusunod, pagsasakripisyo upang matuto sa ating pananampalataya? Nakakatakot ang alipin ng Allah na ang isang nasasabing Muslim, siya ay maging panatag, maging kontento na siya ay magmang sa Islam. Ito ay nakakatakot. Kabilang sabi ng ilan sa ating mga ulama, sa pinakamalaking pausan na maaaring matanggap ng isang Muslim habang siya ay natutuhay dito sa ibabaw ng mundong ito, na siya ay natutuhay bilang Muslim na mangmang sa Islam at namatay din siya mangmang pa rin siya sa Islam. Bakit? Hindi siya nag-aaral. Hindi siya nagsasaliksik ng kaalaman. Napapalitaan niya na meron mga pag-aaral, subalit napakarami ng mga excuse. Sinasabi niya na ako ay wala. Meron akong pupuntahan. Ako ay mamamasyal. Subalit, kung meron mga okasyon, kung mga pagliliba, mga pagdiriwang minsan na wala naman sa Islam, ay nakikipagpunahan sa pagpunta doon. Subalit, kung ang inanunsyo ay pag-aaral na hindi mo siya makita sa masjid. At narinig ko sa kanya ang napakaraming mga dahilan. Kaya hindi siya natutunan sa Islam. Totoo mga alipin ng Allah. Mahirap, may kahirapan yung pagsalisip na pagkaroon sa Islam. Pero hindi na mas mahirap. Kung tayo ay mananatiling magmakabalang mahalaga sa ating pananampalataya, tatanungin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga alipin ng Allah. Tatanungin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga bagay na yan. Kung ikaw pa, nalaman ng Islam, may kailangan ka, ginabayan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Islam, sinabuhay mo ang Islam. Nagsalaka ka ng limang beses sa loob ng isang araw. Nilayaan mo pa yung mga ipinagbawal niya Allah? O baka naman, kahit alam mo na nakaram yan sa Islam, dahil sa pakikisama sa mga tao, dahil sa pagsunod sa iyong sariling pagdanasa, ay wala ka lang pakialam sa Islam. Ang sinusunod mo na lang ang kanilang sarili. Kapatid sa Islam, yan ang itatanong sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal dhikri al-hakim. Aqulu ma tasma'un wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Mga Islam, ang limang katanungan na ito na pinanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pagkaraan, mapakinggan, maunawaan ng isang Muslim ay makapak sa kanya ito paghandaan. Sa pagkatunay, ang mga salita na binabanggit sa atin ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Darating yung araw na tayo lahat ay linisan sa mundong ito. Ang pamumuhay natin sa ibabaw ng mundong ito ay napakaliit lamang. Wabat hayat ng dunya illa mata'abu. Ang buhay dito sa mundong ito ay panandaliang pag-aalin o pagsasaya lamang. At anumang ginawa natin dito sa ibabaw ng mundong ito ay itatanong sa atin ang Allah. Kung ito ay kabutihan, ay makakamit natin ang ganipala rito. Kung ito naman ay kasamaan, ay papakita ito sa atin ang Allah at makakamit natin ang parusa rito. Mga kapatid sa Islam, dalangin natin kay Allah na tayo ay humarap sa Kanya sa araw ng paghuhukom, na kung saan ang mga katanungan na ito ay magiging madali sa atin, na mapasa atin ang gabay at awa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang limang katanungan ito, mga alipin ng Allah, ang buhay kung saan natin ginamit na itatanong sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, ang kabataan, paano natin ito ginamit? Paano hindi pa sa ating kabataan? Ano ginawa natin sa ating kabataan? Pangatlo, pinagpulan ng ating yaman. Kung saan, kung paano natin nakamit ang anumang yaman, ang bawat yaman, salapi, pera na dumadaan sa atin, itatanong sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pangatlo ay pang-apat ang alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung saan mo naman ginugol. Ano ang ginawa mo sa yaman na yan? Ginamit mo ba yan sa halal, sa kabutihan, o ginamit mo yan sa maram, o pag-aaksaya? Lahat yan mga alipin ng Allah, itatanong sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At gayon din mga alipin ng Allah, ang kaalaman na ating natutunan sa Islam. Hindi kailangan na ikaw ay ubod ng asa, ubod ng napakarami ng kailangan sa Islam. Ubod ng husay sa Islam. Hindi mga alipin ng Allah. Pagkos kung ano yung natutunan natin sa Islam, tatanong tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nalaman mo kung bigado ang salat, at hindi ka ng salat. Nalaman mo na obligado sa iyo ang pag-inyat, bakit hindi ka nag-inyat? Nalaman mo na hindi ka pwede sumama sa mga selebrasyon na hindi ayon sa Islam, bakit sumama ka pa rin? At napakaraming mga aral sa Islam na nakarating sa atin. Tatanungin tayo ni Allah, alam ng Allah kung ang mga kaalaman na yan ay nakarating ba sa atin o hindi. Itatanong sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang limang katanungan na ito. Kaya dalangin natin kay Allah na mapasa atin ang kanyang awa at gabay hanggang sa huling sandali ng ating buhay at panatilihin tayo matatag bilang Muslim na isinasabuhay ang katuhan ng pananampalataya ng Islam. Alam tayo ala nabiyin fa inna Allah amara bidhalika faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك واعداء الدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انه سميع قريب يجيب الدعوه يا رب العالمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار يا عزيز يا جبار يا ارحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اقم الصلاه فان الصلاه